ang pinahayag ni Ping Lacson. Sino pa bang maniniwala? Ayan. Ito po ay sinabi niya po kay BBM, no? Sino pa bang maniniwala? Ayan. Maraming pangako na napako. Okay, ito po ay tungkol po sa angal ni malamang napapahiya na rin to si Lacson dahil panay suporta niya rito sa administrasyon na to eh. Yung pride niya po na sinusuportahan niya si BBM pero ganun pa rin, wala pa rin pong walang talab yung kanyang pagsuporta dahil hindi nakakagampan itong kanyang sinusuportahan sa dapat gampanan, no? Okay, tuloy po natin ang pagbabasa ng sinasabi nito ni Ping Lacson. Sino pa bang maniniwala? Maraming pangako na napako. Alam mo, Senator Lacson, matagal na kaming mga Duterte supporters, lalong-lalo na rito sa kulto ni Digong. Matagal na kaming hindi naniniwala, no? Matagal na naming alam na lahat ng mga pronouncement, lahat ng mga ginagawa ay palabas lamang. Yan yung sinasabi ni BP Sara, ni Pulong, ni Baste, ng mga Duterte, no? Panay palabas lang po yan. Wala po tayong inaasahan na dyan, no? Buwat po ng pinakulong nila si Tatay Digong, talagang at saka buwat nung nagkahiwalay na po yung unit team, panay palabas na lang po ang nagaganap po dyan, no? Okay. Ikaw pala, Ping Lacson, umaasa pa rin. Kasi kami alam na namin na lahat na po yan ay pambubudol lamang. Pawang pambubudol lamang. Tuloy po natin yung sinasabi ni Lacson. Ang unang pangako hindi nasunod bago magpasko. Siyempre, yung mga kababayan natin, totohanan ba ito o hindi? Kasi maraming pangako ang napako. Ayan. So, wala dang naniniwala. Ibig sabihin ni Ping Lacson, kung bakit wala na naniniwala sa administrasyon, kasalanan nyo na yan. Diba? Mahilig kayong pangako na napapako. Paano aasan taong bayan? Kung hindi sigurado, dapat hindi na lang nakapagbitaw ng salita. Ikaw naman, Lacson, no? Parang ngayon lang naging presidente si BBM. Noong 2022 pa nangangako yan, ngayon mo lang napuna na may mga sinasabi si BBM na hindi naman siya sigurado. Lahat po ng mga sinabi niya nung nangangampanya pa lang siya, kalaban mo yan eh. Di ba? Kalaban mo yan sa kampanya. Wala naman natupad dun sa mga sinabi niya. 20 pesos na bigas. Tutuloy. Ang pinakamasakit sa amin, yung itutuloy niya. Yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Hindi na nga itinuloy. Yun po yung pinakamasakit sa lahat. Hindi na nga niya tinuloy yung mga ginawa ni Tatay Digong, nagawa pang ipakulong si Tatay Digong sa dahig. Matagal na kami, Lacson, na hindi naniniwala dyan. Ikaw pala, parang bagito. Parang bagong-bago sa iyo yung pangako ni BBM. Ngayon lang ba napangakuan? Ngayon lang tayo napangakuan ni BBM? Mapapakulong. Umaasa ka pala. Akala ko pa naman matalino kang senador. Umaasa ka pala. Okay. Ngayon, sinasabi naman nila, pagdating ng bagong taon, may makukulong. Sino pa bang maniniwala kung hindi natupad yung mga unang pangako? Correct. Pag matinukan tao, hindi ka na maniniwala. Kasi simulang-simula pa lang. Nagsimula po si BBM na hindi na kagad niya tinupad yung mga pangako niya pa lang doon sa kampanya. Paano pa po ngayon? Okay. Pero Ping Lacson, yan din ang pinoproblema namin sa iyo. Ito naman bakit puna ka lang ng puna, bakit mo pinupuna lang si BBM samantalang may malaki kang papel? Kung totoong ikaw ay anti-corruption, Lacson,
Excuse me po. Kung totoo na ikaw ay totoong gusto mong matigil ang korupsyon sa Pilipinas, marami ka. Marami kang magagawa. Ikaw ang susi. Blue Ribbon Committee chairman ka eh. Tandaan mo, yung pronouncement ni BBM, ha? Baka nakakalimutan nyo lang po. Yung pronouncement po ni BBM sa SONA, sanay na kami dyan. Nagpo-pronouncement yan sa SONA para lang makarinig ng palakpakan. Ang pronouncement niya, nalalabanan niya o mahiya naman kayo, pronouncement niya sa SONA, wala pong laman yan. Kilala na po namin si BBM. Nagsasalita po yan na hanggang pang SONA lang. No? Hindi na po kami nabubudol niyan. Okay, pero nagkaroon po ng buhay yung SONA na yan na tila hindi na lang pansona. Nung nagsimula, paalala ko lang sa'yo, Ping Lacson. Nung nung nagsimulang mag-imbestiga, si Marcoleta, dyan sa Blue Ribbon Committee, doon talaga nagkaroon ng buhay yung kampanya laban dito sa mga magnanakaw sa flood control project. Yung kay BBM, palabas lang yan eh. Kaya ang una yung tinarget, actually Lacson, kasama ka riyan. Isa ka sa mga utak na kinakailangang matigil. Na kinakailangang matigil ang investigasyon. No? Isa ka sa mga utak para matigil ang tunay na investigasyon sa flood control. Isa lang naman yung tunay na nag-iimbestiga sa flood control eh. Yung Blue Ribbon under Marcoleta. Excuse me po. Yung Blue Ribbon ni Marcoleta, totoong nag-iimbestiga. Yung Blue Ribbon ni Marcoleta, totoong gustong malaman kung sino yung mastermind. Kaya pinagkaisahan ninyo, mga senador, lahat ng bumubuo ng majority block, pinagkaisahan ninyo para matanggal si Marcoleta. Yan ang katotohanan. Ngayon, na merong ICI, tinigil na ninyo yung investigasyon. Huwag mong sabihing nag-iimbestiga ka pa sa flood control. Ikaw ang isa, ngayon babanat-banat ka kay BBM. Wala po yan. Pati yung banat mo na yan, alam namin, palabas lang lahat yan. It's all for the show. Alam namin yan. For the show lang lahat yung ginagawa mo. Hindi kami naniniwala na bumibira ka kay BBM. Kung nakita mo na wala palang nagagawa, anong dapat mong gawin? Ikaw mismo. Ikaw mismo yung dapat magtuloy ng iyong investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Kaya yung mga action mo na yan, Lacson, basang-basa na namin yan. May bala ka na naman ba tumakbo sa 2028? Maawa ka na. Nakailan talo ka na. Suko ka na. Mamahinga ka na sa pagtakbo. Sa bagay, hindi mo mapipigilan yung mga yan, eh, di ba? Ang sarap kayang tumakbo. Masarap tumakbo bilang presidente kahit talo. Okay na okay. Bahala na kayo kung ano yung okay na okay. Basta sinabi ko lang, yung mga takbo ng takbo kahit talo, pucha, alam nyo na kung bakit.